Guys, check natin to. May update to. So as per NSCP, yung reinforced moment natin para sa city, reinforced concrete moment resisting frame is 0.0731. Pero kung mapapansin natin dito sa ESCE is saan na yun? Yan. Yung ESCE niya is concrete moment resisting frame 0.016 or 0.0466 para sa metric. Kasi nga sabi dito, yung A daw, naka-parenthesis is metric. Pero kung mapapansin natin dito, yung 0.0731, which is equivalent natin, is para sa steel, which is yung equivalent English value niya is 0.03. See? So of course, magagovern pa rin yung NSCP. So I will use this 0.03. Okay? So from here, that is 0.03. Okay. Then, bottom story, of course, i-assume natin, although yung seismic natin, pwede natin i-analyze from ground to the roof. Pero para conservative ang design natin, we will use the bottom story and the foundation. Then, overstrength factor natin. Anong yung overstrength factor natin? 8.5 sa NSCP. Pero kung mapapansin natin yung sa code ASC 7-10 o 16, yung moment resisting frame natin dito na structure, yung R natin is 8 lang. So of course, kailangan natin check dun sa NSCP kasi naka-repair tayo sa NSCP. That is design coefficients. Design coefficients. Seismic force resisting. Okay, so para sa overstrength factor R, punta tayo sa NSCP. Sabi ng NCP, kasi nung chinek natin yung ASC, mas maliit siya. So, pero as per the table 28-11A, yung special reinforced moment frames natin is 8.5. Then the omega is 2.4. Then for the zone 2 and zone 4, not limited siya. So kung nandun ka sa zone 2, kung walang earthquake yan ito yan sa mga zone 2. So maganda kasi nga maliit lang yung mga value. Pero mostly nasa zone 4 tayo. So we need to use the R value of 8.5. Then the rho for the top of 2.8. Okay? This is 8.5. Then kapag meron kayong pwede kayong mag-user define, say CB. Okay? Yung CB natin, check natin to guys. Ayun. Mas maganda if mag-define na lang tayo ng CB kasi wala tayong soil report. Wala tayong soil report. If you have a soil report, then seismic source ang gagamitin ninyo.
Okay. So, anong gagamitin natin? It's either mag-user define tayo, then pwede by distance. So from here, let's say, let's use SD, then 0.5, ito yung magiging CCB natin, automatically. Pero kung gusto natin i-compute manually, mag-source, ano tayo, closest distance, so non-seismic source. So una, punta muna tayo dito sa, yung ginagamit ko kasi ito, fault finder pbox.dust. Ayan, pero kung mapapansin ninyo, yung updated na data pa lang is 2018. So it's up to you if you will use it. And much better if we have the soil report. Okay? Para ma-optimize natin yung structure. I-click lang natin agree. Then from the base map, check ko yung Google Maps hybrid. Then close. Let's use nasa Katarman tayo. Katarman na location. Ano lang, drag lang ninyo. Scroll, zoom. Scroll lang ninyo. Or zoom. Let's consider ito, yung provincial building ng Model Samar. So, pag nakita ninyo yung target location, double click lang yan. Double click, then wait ninyo mag-load. Ayan, so depende sa ano ninyo, sa internet. As you can see, your map is last 2018 pa to. So, meron tayong fault. Screenshot ko yun para may reference tayo. So, yung nearest active fault is around 30.1 kilometers. So, mula rito, itong gagamitin ko. Okay? Ito yung pinakamadali. Kung makompute mo na yung C, no? CECB na lang. Pero ito yung natin as per code. As per code. Okay. Seismic zone factor, 0.4 tayo guys. Nasa seismic 0.4 tayo. Then, per code tayo, seismic A. Bakit seismic A? Sa Northern Samar kasi, ito yung value natin. 0.4 siya if yung value mo ng ito sa SD tayo guys, sa SD. Sa seismic zone 4, 0.44 NA. So, paano natin makuha yung NA? Ito yung NA. Okay? If the seismic distance natin from the source for the fault line is greater than 10 kilometers, so 1.0. Okay? So, ito naman, malayo naman tayo. So, 1.0 lang. Then, NV natin, same din. Greater than 15 kilometers naman tayo. Okay. Then, mayroon tayong value sa NA and NV. So, para sa CE, then, soil type natin, we consider SD. Kasi wala tayong cell report. So, let's use SD. Let's assume it's SD value. So, SD, 0.44 tayo, NA. Para CE. Then, sa CB naman, SD is 0.64. I-check natin kung parehas yung value. Ito guys. Hindi parehas sa data ni ito. UBC 97 tayo pero hindi parehas yung value ng CNCB. Input muna natin dito. So, seismic source type natin.
Distance 30.1 kilometers. Okay, ayun. So as you can see, seismic source A tayo. ST 0.4, 0.64 CE, 0.44 CE, and 0.64 CB. That's correct. 0.464 and 0.644. Then, importance factor. Importance factor, we will go here or refer here, this one. It's per table 28-1 para sa special occupancy 1, essential 1.5, hazardous 1.24, standard occupancy tayo 4 tayo, category 4, then miscellaneous 1 din. So therefore 1 yung importance factor natin. 1.0. Then okay. So same with this direction Y. This is 0, then 0.5 is D, then A, this is 30.1. Importance factor, ayan, so correct na tayo. Ito, highlight pala natin yan. Then, okay. Then, punta tayo dito sa wind load. Wind load, it should be yung type natin guys, wind. Ayan. Tapos, ESC 7-10, then modified. Then, modify na natin. So, ngayon, we have the option by the coefficient, exposure coefficient, kung paano natin transfer yung lateral load. It is exposure from extent of diaphragm or exposed from the frame and shell. So, ito commonly, para sa mga open structure to. So, ito yung ginagamit natin. Then, pwede tayo mag-specify ng windward coefficient and the leeward coefficient. If you want to consider na si program na lang magka-calculate, pwede rin. Pero for this, pwede tayo mag-set ng value. Okay? Ng sarili natin. Then, anong direction ng coefficient? So, from here, modify ko. Pwede ka dito mag-set. Itong direction, if you modify two direction in the wind, X and Y, so kailan yung isa is 0, then yung isa naman is 90 degrees. So for this, kasi isa lang yung define ko, then i-create ko yung 12 cases. I-0 ko lang siya. Kasi ito yung i-ano niya. Ito, for every case kasi, pwede mo set siya kung anong direction. So ang gagawin ko, create all sets lang. Then ito yung sets niya ng direction na yan. So lahat na ng direction, i-apply niya automatically. Then, punta tayo dito sa speed and then MPH. Sa Katarman kasi, KPH to MPH. So, wag kayong maano sa internet. Search lang kayo pag hindi alam. Pero kailangan nyo secure palagi yung result. And verify. So, sa Katarman kasi, pumatak or sasama is 320 kph. So, medyo malakas yan. So, approximately 198. Let's say, 199 na lang. Or, sige. 198.84. This is 198.84. Ayan. Anong exposure type to? So, kung alam mo na yung exposure type nito, pili ka lang dyan. So, for this, we will assume B. Also, the topographic factor, KZT, 1. Gas factor, 0.85. Directionality factor, 0.84. Okay, so, kapag mag-check naman kayo dito, yung open structure, so, kailangan nyo mag-input ng ratio ng solid over the gross area ratio. Then, para sa exposure, instead na foundation, ay lalagay ko lang siya dito sa ground floor. Kasi yun naman yung actual. Okay? Then, wala tayong parapet. So, kapag may parapet tayo, ito.
So, kung sa ano natin wala tayong parapet kasi nga waterproofing, I mean, roof roofing. Roof, roofing na siya. No? So, this is okay. Roof. Then, okay. Wala tayong na kaligtaan. This is dead. Superimposed load, live load. Okay. Goods na tayo. Then, okay. Punta ulit tayo sa define. Load case muna. Balikan natin yung shell uniform load sets. Load cases. So, ngayon, i-combine na natin lahat ng dead load, live load, ganyan. So, for this, i-modify ko siya as D. Lagyan ko lang as D. Ibig sabihin, dead load siya. So, tapos yung mass source natin, ito yan. So, babalikan natin yan. Then, wala pa tayong pedalta kasi i-check natin if okay siya or hindi. Mag-apply ng pedalta. This is the self-weight factor. Of course, mag-add ako. Then, i-add ko yung SDL. Kasi nga, dead load siya. Then, okay. Ito naman sa live load. Change ko yun sa L. Then, live load yan. Then, okay. Yung model na yan, up ko siya. Commonly, naka-agent tayo kapag static. This is the default. Although, you can use the other method, the rates method. Okay? Then, pa sa modal, let's use 12 modes. Commonly, kapag yung sinasabi nila, times 2 lang daw ng number of stories. So, 1, 2, 3. This is 3. So, dapat mga 6 modes lang yan. So, okay lang yan. Let's use 12 modes. Then, okay. Ito, pwede ka na ito i-delete. Kasi hindi ko na yan. Kailangan, nag-set na ko rito. Then, ito, modify natin to. Okay, okay na to. Okay na yan. Then, ito. Went, okay. Nice, then, okay. Balik ako rito sa mass source. Modify. Then, specified ko rito yung self-weight, 1. SDL, add ko. Then, yung live load is 25%. Then, add natin. Then, kapag sa combination mesh, hindi mo pa siya na-consider yung vertical effect or vertical mass. So, kailangan ninyo i-check to. So, para may incorporate yung vertical mass na yun. Shoutout sa 4 viewers natin. Thank you. So, yun. Then, after that, okay. Then, okay. Then, okay na tayo. Ang kulang na is the load combinations and the sa loadings natin. Okay. So, punta na muna tayo dito sa load sets natin. Okay. Course up plan. Sa plan natin, meron tayong, wala tayong grid beam, so hindi natin i-apply yung CHB sa ground floor. So, ito lang second floor. Meron tayong CHB sa perimeter. And bedroom. Ito, may CR tayo dito. Maglalagay tayo rito ng ayan, family. So far, ito lang yung load natin doon sa second floor. Punta tayo dito kay ChatGPT. Okay, what is the average surface load of the bedroom? Superimpose. Added load na lang.
Did load, did ito, surface did load of the bedroom and KPA. 0.5, 1.5. Kasi nga sabi niya may tiles, carpet, hardwood. So pero kung may specification kayo sa loads, pwede niyo gamitin. Itong 1.5, actually 2.0 yung ginagamit pa sa SDL. So pwede tayo dito mag meron tayong two ways. So i-plan ko to. Two ways sa pag-apply ng loads. It's either by assign surface, surface loads, then uniform loads. Directly i-apply natin bawat isa, except sa self-weight kasi nga naka-model na siya. So ito yung i-apply natin. Pero ang gagawin natin dito para naka-organize is by naka-uniform shell, shell load sets. Okay? Mag-add ako rito. Ano to? This is bedroom. Bedroom. Then, apply tayo. This is, ang self-weight kasi, yung model niyan. So, SDL tayo. SDL, that is 2 kPa. Gagamitin natin. Add tayo sa live load. Yung live load naman, commonly the residential 1.9 yan eh. Pero magtanong tayo, how about the live load value? At least dito, nagkakaroon tayo ng idea. See? So, 1.5 to 2 kPa. So, as per sa naman natin is 1.9 lang. Pero dito sa Saudi, 2 kPa yung ginagamit namin. Sige, 1 point na lang. 1.9 kasi nag-arrange naman siya. So, this is bedroom. Ibig sabihin, using the shell uniform load sets, ito lang i-apply natin. Nandiyan na yung live load and the dead load. Or, you have an option. You can apply it separately. Yung SDL natin, then the live load. Okay? Then, para naman, another, aside from bedroom, hallways. Ito sa hallway natin. Hallway. Add lang tayo. SDL, then LL. How about the residential hallways? Live load and dead load. So yun, live load 2 kPa pa rin. Same lang siya. Okay. Yan. Okay, kasi yun din ang ginagamit namin eh. Sa dead load natin, same pa rin, ito na lang natin to. 2 and 1.2. Ito, pwede natin gawing 2 yung live load just hallway siya. Okay? Then hallway, another for the family area. Copy ko na lang yan. Family area. How about for the family area? Same 2 kPa. Did load 0.5. So same. Standard kasi lahat. Pero mamaya sa bathroom, ano natin. Sa family area, okay to. So pwede natin 2 kPa, pwede 1.9 na lang din lahat para sa bedroom 1.9, hallway 1.9. Then, ano pa ba? Of course, the comfort room. How about the comfort room?
or CR. Copy na lang yan, then CR. Ayun, nag 2 kPa siya sa live load, guys. Tama yan. 2 kPa. So, pwede natin yan gawin na ano. This is 2.2. Ayun. Mas mabigat siya. And, okay. Ox na tayo. Mag-apply na tayo ng loads. So, mula rito, ang banda na yan, itong part na yan, this is assign, shell. Yun, instead na uniform load sets yung gagamitin natin, yung define. So, this is bedroom. See. Then, hallway. This is hallway. Okay? This hallway. Then, pwede natin tong okay. So, this is family area. Yan. Ang kulang natin, ito pala. Dito, may ano ba tayo eh. Ito kasama to sa family area. Ayan. Kulang pa tayo ng stair load. Okay? Modify. Pwede copy ko na lang yan. Copy. Then stair. Tanong tayo dito. How about the stair? Pero yung mga value na binibigay ni ChatGPT, guys, you need to check it. To the actual or the specification of the materials. So stair is 3 kPa live load. Yes, much higher siya. Tapos yung dead load niya 0.75 to 1.5. So we will use 1.5. This 1.5, then 3 sa live load natin. Okay? 3 kPa. Ayan. Then okay. Okay. Then click natin to, then apply. Ayan. Tapos na tayo sa surface load. So ngayon, mag-apply tayo na ng perimeter loads para sa CHB. Yung loads natin. Ito. So actually, ito pala, hindi na kailangan to. Kasi separate structure yan eh. Ito, separate structure pala to. Sana yun? Ito. Steel to steel. Non-structural member kasi siya. Ito. Steel. Okay. Check natin yung ano, yung 3D. Ito. Mangyayari, ito lang talaga yung structural members natin. Pero ito, ano siya, pwede siya i-build as separately. So, ibig sabihin, tatanggalin ko na yung dalawang columns and beams. So, yun. So, dapat may reference talaga kayo. So, tanggalin ko na lang to. Delete. Select and delete. So, ito yung magiging structure lang talaga natin. Ayan. Ito. So, para ma-extend natin yan, click lang natin to, highlight yung point, then click natin yung end points. Then, edit, then, edit, then align joints, then extend. Ayan. Continuous na siya, pero kailan natin i-delete
i-divide siya. Click, highlight, then divide frames, is break, intersection. Ayan. So, ito yung talaga yung structure natin, guys. Check natin to. Kung mapapansin natin dito. Wala talaga siyang ano. Wala talaga siyang ito. Yung oscillator. Kasi nga, yung frame na ang oscillator dyan. Ito, okay to. Okay to. Pero naka-offset dito siya, guys. So, yun. So, tatanggalin din natin yan dito sa front. Yung front natin. Ayan. Wala to. Delete. Okay. Goods na tayo, guys. Ayan. So, ang magiging loads natin, yung sa ground floor na CHB, direct sa ground na siya. So, ito lang yung i-apply natin yung second floor sa perimeter niya. So, punta tayo sa plan, second floor. Then, select ko yung columns and beams para makita ko lang yung layout niya. So, ito pala is, change ko lang yung color graphics, display, then black para kayo nakita. Yan. Okay. So, i-apply natin yung perimeter natin. Load. So, paano natin ma-compute yung pwede tayo loadings. Screenshot ka lang to. Yung loadings natin. To para may reference kayo. Family. And hallway. Mas madali ito guys yung yung naka-set na lang, sets na lang compare sa manual na application ng loads. Although mas din, okay din yan para direct. Pero ito kasi naka-group. Isang application na lang. Ayan. So, para sa CHP naman natin, check natin yung thickness niya. Kung anong gagamitin niya is 150. So, para sa CHB, perimeter, ayan. So, ang kailangan natin, of course, yung thickness ng CHB natin. Tapos, yung height ng CHB natin. Then, meron na kasi, check natin mamaya sa NCP. Meron na kasi siyang meron na siyang weight in kPa. So, weight niya
Then of course, yung SDL na linear load. Okay, change ko lang to. This is, of course, the thickness. Meter. Then this is in kPa. Kasi ang kailangan natin, kilonewton per meter, guys. This is 0.15 as per sa architectural. Yung height, hanapin natin dito sa section. Wala tayong section, pero pwede tayo mag-assume to. Ito na lang yung assume natin. Hanggang sa ito. Ito, second floor, that's right. 3.2. 3.2, then minus natin, let's say, 0.4 maximum yung ano natin. Set 400. So, 2.8. So, pwede tayo mag-assume na, sige, 3,000 na lang. Okay, wala kasi tayong section eh. So, 3,000, that is 3 meters. Then, hanapin natin to yung ano, sa SDL.